Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoids. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa naman ito, ano? And ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na Vice President Sara, hindi inaasahang mangyayari ito. Panalangin na lang magagawa natin. Grabe, no? Panalangin na lang. So ano yan, parang ano na lang talaga, last, option, something like that. So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoids. So mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Vice President Sara, hindi inaasahang mangyayari ito. Panalangin na lang magagawa natin. So alam naman natin may na January 31, so ngayong araw nga ito, ngayong araw nga ay magkakaroon ng rally about sa impeachment. So tingnan natin yan. So again, ang video ito ay mula kaysa yung araw. Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Sa unang sulyap, isa lang itong ordinaryong rally. Pero bakit kakaiba ang galaw ng kampo ng dating Senator Trillanes? Magandang umaga. Si Alvin ito, Justice, sama ko po si Doris. Ano po? Pinag-uusapan natin ngayon yung mga peace rally po ng iglesia. Pero sabi ko kanina sa umpisa, meron ding isang pagtitipon on the 31st. I understand, yan po ilalahukan ninyo. Ano po? Ano itong pagtitipon? Tama ba yung petsa ko? 31st, January 31, Justice? That is correct, January 31. Opo. So this video, naka-upload siya I think kahapon. Tapos ngayon na kasi yung January 31. So tingnan natin. That's right. Isang rally lang pa ito o may mas malalim na taktika na hindi natin nakikita sa Enero 31. Isang malaking pagtitipon ang magaganap sa People Power Monument. Pero hindi lang ito basta-bastang rally. May isang estratehiya na di na pinaplano ng matagal. Bakit mas malaki ito kaysa sa dati? At higit sa lahat, bakit tila walang pinipiling relihiyon ang dadalo? Magiging hudyat ba ito? Diba? Grabe yung pinagkaiba. Walang walang relihiyong walang pili ng relihiyon. Yung sa kanila kasi asa sila sa INC eh. Magmakaawang huwag ipagpatuloy ang rally na ito ni VP Sara Duterte. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng... So yun, The Great Controversy, I think kay sa iyong araw yan, susuportahan niya rin yan. At Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Pangudiyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito libre na lang mino. Ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Patuloy. So padayon. Kung titignan, isa lang itong panawagan ni dating Senator Antonio Trillanes IV, isang imbitasyon para sa lahat na magsuot ng puting damit at peach ribbons bilang simbolo ng pagkakaisa. Pero may hindi napapansin ang karamihan. Peach? Ano yan? Pink ba yan? Ayan, kulay politika na naman ano. Bakit napili ang kulay peach? Sounds like impeach, I impeach. Isang simpleng kulay lang ba ito? Ooh, bars. Akala ko kasi, ano ba yung peach min? Parang may pagkakahawig ba siya sa pink? Akala ko kasi parang nililink nila kay kay Lenny. So, pero peach, impeach, okay, bars. O may kahulugan, ang kulay peach ay sumisimbolo sa renewal at pagbabago. Pero may isang pagdetalye na mas matindi. Ang pro-impeachment rally na ito ay hinigitan ang numero ng peace rally ng INC laban sa impeachment. Ilang beses na natin nakita ang kapangyarihan ng mga dambuhalang kilos protesta. Pero ngayon, hindi lang isang grupo ang kasali. Lahat ng relihiyon ay magkakaisa. Walang sekta, walang eksklusibong grupo. Ito na ang... Wala naman talagang dapat sekta, min. Yung mga nangyayari sa politika natin, dapat wag nating lagyan ng sekta o relihiyon kasi ang pangit tingnan eh. 'Di ba? Okay lang sana kung may basihan or medyo patas yung pinapanawagan nila na peace rally or whatsoever. Pero hindi, may issue sa pera eh. 'Di ba? So yun, biglang ipipeace na lang kahit na may pera na nawala. Just could die. Magsasama-sama ng iba't ibang sektor na may iisang layunin, ang panagutin si VP Sara Duterte. Pero bakit ngayon? Bakit sa Enero 31? Maanisipin ng iba na ito ay isa lamang rally na naganap na sa nakaraan. Pero kung susuriin natin, tila may iba itong direksyon. Hindi ito ordinaryong pagtitipon. Ito ay isang kalkuladong hakbang. Isang tila estratehiyang naglalayong magpakita ng pwersa sa isang tiyak na oras. Ayon kay Trillanes, itong araw ba nito, 30, hindi, may may work kasi ngayon eh. So, may mga pumupunta pa rin doon. So, parang medyo lugi tayo doon sa INC kasi parang yun eh, walang pasok. Ganon.
ang rally sa People Power Monument ay iba sa rally sa EDSA Shrine na gaganapin sa hapon ng parehong araw. Ang EDSA Shrine Rally ay inorganisa ng civil society groups pero tila nakikialam ang ibang DDS at Pro Duterte retired generals. Samantalang ang rally na ito ay purong laban para sa pananagutan, isang pagpapatunay daw na ang puwersa ng mamamayan ay buhay pa rin, ika pa ni Trillanes. Ngayon isang malaking tanong ang bumabalot. Ano ang magiging epekto ng rally ito? Ano kaya? 3 impeachment complaints na ang iniahain laban kay VP Sara Duterte. Ang tigas din ni BP Sara sa side na yan hindi naman siguro. Ano lang talaga. Meron lang talaga silang mga galamay dyan sa loob. Or meron pa silang mga kakampi pa lang talaga. Kaya medyo mahihirapan pa. Kaya nga some kind pinapanawagan ng mga kasama natin dito na sana this coming election ibuto natin yung yung hindi galing sa kampo nila or yung hindi mga pro-China ba. 'Di ba? Para syempre maano din natin yung Pilipinas sa pagbabago talaga. Mga reklamo mula sa iba't ibang grupo ay nag-aakusa sa kanya ng maling paggamit ng pondo ng bayan at iba pang paglabag sa konstitusyon. Ngunit sapat na ba ang mga kasong ito o kailangan pa ng isang malawakang kilos protesta upang patunayan na may tunay na sigaw ang bayan? Have mercy, O God. Have mercy, O God. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano Mikas, kala ko Maikas yan Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig ng habag at lumakad na may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. What's that? ang mabuti. At ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon kundi ang gumawa ng katarungan, umibig ng habag, lumakad na may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. Yun. Sa gitna ng laban para sa katarungan at pananagutan, mahalaga na manatili tayong matatag sa ating paninindigan, ngunit may kasamang pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi niya kinukonsinti ang kasamaan at katiwalian. Yun. Sa ganitong panahon, tinatawag Tama yun. Kasi yung Diyos talaga natin, men, is talaga siya. Kahit sabihin natin na mahal ng Diyos lahat ng tao sa mundo, binigyan niya pa rin ng freedom ang tao kung sino yung pipiliin niya. Kaya yung iba, napupunta sa hell, di ba? Hindi naliligtas. tayong maging tinig ng katotohanan at maging kasangkapan ng pagbabago. Ngunit hindi natin dapat makalimutan na sa ating paghahanap ng hustisya, dapat natin ipakita ang habag at tunay na malasakit sapagkat ito ang tunay na diwa ng pananampalataya. Yun. Naway magawa ito ng puno ng pananampalataya, pagmamahal sa kapwa at maging sa ating Vice Presidente. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo doon? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Impeach Sara. So, ngayong araw nga yan ginanap, and hopeful tayo na sana siya pa. Ewan ko kung makapagbigay ba siya ng ng visa talaga, or mapalakas yung visa, or siguro lang talaga yung mga, 'di ba, kasi parang naipababalita din, 'di ba, na parang yung mga congressman daw is baka aatras, something like that. Sana ipagpatuloy pa rin nila, wag silang magpasindak, 'di ba? I-give shot lang talaga nila na maisa katuparan yan. Kasi, syempre, pera ng taong bayan yung winaldas, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, di pwede yung idadaan-daan lang sa peace. Kung gusto talaga natin ng peace, ayusin natin yung mga gusot. Hindi yung, kung gusto natin ng peace, wag na lang pagtalunan. Dapat peace na. Hindi pwede yung ganun. Dapat kung gusto natin ng peace, ayusin yung mga gusot. Tanggalin yung mga problema. 'Di ba? Para may peace talaga. So, yun, kaya pala, ngayong araw kasi, sobrang daming nagla-live na yun nga, impeach Sara. So, I think, ang purpose nila, or hindi siya purpose, I think, ang nila is ipakita din sa buong Pilipinas na hindi lang yung INC, 'di ba? Yung may some kind say dyan. Pati din yung mga kababayan natin, or tayo, mga Pilipino, na nasa side na gusto ng hustisya. 'Di ba? Sa mga nawala na pera ng gobyerno ng mamamayang Pilipino. So, kayo na lang comment din kayo sa baba kung agree ba kayo na impeach talaga si VP Sara ASAP. 'Di ba? So, sana talaga ASAP, Sana talaga ASAP, kasi grabe kapag ay hindi pala. Nakakalungkot, nakakaalarma. May nilabas na survey yung
Philstar. Grabe. Sino yung Kumarga? Si Bato. Si Bongo. Si Willie Rebillame. Tapos, Bong Revilla. Diyos ko, ano nang nangyayari sa Pilipino? Anak ng teteng tong Pilipinas na to. Oh, grabe. Hanggang kailan kaya tayo magigising, na yung dapat paupuin natin sa Senado, min. Yung may mga talaga, yung may mga or maalam talaga sa batas, may maganda talagang plano. Kasi naglalagay lang tayo ng napakaraming mga sikat diyan sa sa Senado eh. Grabe, tignan nyo kapag nagsipanalo yan, wala, mas lalong gugulo yung Senado natin. Kanya-kanyang pasikat na yan eh. 'Di ba? Kanya-kanyang this is biglang gaganyan-ganyan yan. Grabe talaga. Buti na lang talaga si Amy, nasa baba siya. Tapos yung mga bilyar. Pero hindi din natin alam. Baka biglang aakyat din yung mga yan. Si Colonel Busita, di ko siya nakita. Mas maganda sanang ipasok yun eh. Pero syempre, on-pick ko lang naman yun. So nasa sa inyo na lang din naman kung sino yung gusto nyo, di ba? So yun lang naman mga kanoysi. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, Pilipinoy, like, comment, share, subscribe. Pilipinoy,